to? Ano to? Ano to? Ano to? This is Solid Podcast. Ano to? Ano to? Leading you closer to your creator. Solid! Mapagpalang hapon sa inyong lahat. So, ang title na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa joy. Yan. Solid presents joy. Ano nga ba yung joy na yan? So, puntahan natin yung verse natin for today. Galatians 5:22-25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So today, we will focus on joy. Sabi dito, the Bible commanded us to be joyful always. Wow. Ano ibig sabihin ng commanded? Ano ibig sabihin ng commanded? Inutusan. Isa siyang utos. Kapag inutos, anong ginagawa? Dapat susundin. Joyful, kailan? Sometimes? Minsan? Sabi, joyful always. All the time. So, ma'am, ang daling sabihin yan. Pero paano? Yan. Tingnan natin yung pinaka-utos na sinabi sa 1 Thessalonians 5:16-18. Sabi dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Rejoice always, all the time. So, bakit kaya? Ang tanong, minsan nagwa-wonder din ako bakit kinailangan sabihin ng Diyos na maging magalak ka? Magalak ka. Be joyful always. Ano bang meron sa pagiging joyful? Okay, tingnan natin. Sabi sa Proverbs 17:22, a joyful heart is good like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. So, ang ibig sabihin lang yan ay ito. Kapag masaya ka, ikaw daw ay magiging healthy. Kapag hindi, ikaw ay magiging unhealthy. So, maraming mga researches ngayon na nagsasabi na karamihan sa mga sakit na nararanasan ng mga tao ay dala ng stress. Dala ng mga negative emotions natin. So kapag pala, akala natin, kapag malungkot ka, utak mo lang yung may problema dyan. Pero ang hindi mo alam, nakaka-apekto rin yan sa kalusugan mo. Diba? So, kaya pala, kabilin-bilinan sa Bible na lagi kang maging masaya. Or ikaw ay maggalak sa lahat ng panahon. Sabi nga kanina, di ba? Enjoy the moment. Ngayon, paano? Di ba? Ang tanong, paano? Di ba? Ang daling sabihin, mahirap gawin. Ito kasi ang nakasanayan nating definition ng saya. Yan. Mayroon kasi tayong dalawang uri ng saya. Di ba? Yung isa, happiness. Yung isa, joy. Pag sinabi nating happiness, it's based on happenings, mga pangyayari. Kapag may birthday, nag-party, syempre, masaya. Di ba? Pero pagkatapos ng party, pag bumaba na yung energy, mag-isa ka na lang sa bahay. Kausap mo yung sarili mo. Chinek mo yung puso mo. Masaya ka pa rin kaya? Masasabi mo ba sa sarili mo na, happy talaga ako? O hindi? Sabi dito, yung isang kind
ay yung tinatawag natin na joy. The Bible joy is all about attitude of gratitude. Ibig sabihin, kahit hindi maganda ang nangyayari, meron ka pa ring inner peace, inner na saya. Saan nanggagaling yun? Sige, isa pang definition, happiness can be seen on the face. Diba? Ang daling pikiin yan, di ba? Pakita mo nga, paano yung saya? Patingin? Ayan. Happiness, di ba? Ang dali, on the face lang, ganyan, ang saya-saya ko. Pero, ano kaya yung joy? Sabi dito, yung joy is in the heart. Di ba may mga tao na ang saya, tingnan, ng muka. Mga kilos, ang saya, pero yung estado ng puso niya, umiiyak pala. Diba? Yung puso niya, sobra parang nagdurugo. Diba? Diba? Parang ano lang yan eh, nakangiti pero nasasaktan. Ayan. So, ang tunay daw na joy, kahit hindi ka laging nakangiti, di ba? Pero, masaya talaga yung estado ng buhay mo. Happiness is of the moment. Nakabase sa nangyayari sa paligid mo. Pag di na maganda yung nangyayari, wala na. Diba? Di na ako masaya. Wala kayo dyan. Diba? Dapat lagi lang happy tayo. Diba? So, anong ginagawa ng tao para masustain itong happiness na to? Ang ginagawa natin, nililibang natin ang mga sarili natin ng maraming bagay. Ano yon? Una dyan, social media. Para makalimutan mo yung sakit na nararamdaman mo, lulunurin mo na lang ang sarili mo sa TikTok videos. Sige, okay lang yan. Ayan, baka may makita ko dito nakakatawa. O, diba? O kaya, maglalaro na lang ako. ML na lang tayo. RG. Diba? Mag-ML na lang ako kasi sa ML, dito ko sumasaya. Dito ko nararamdaman na bilong ako. Diba? Dito ko nagkakaroon ng silbi. Kasi bubuhatin ko kayo lahat eh. Diba? So gano'n yung feeling. Sige, ito na lang. Diba? Pero, pagkatapos ng laro, pagkatapos ng panonood mo, pagkatapos ng lahat, mag-isa ka na naman. Ito na naman eh. End of the day na naman, di ba? Bibitawan mo na yung cellphone mo, yung ginawa mong distraction. Iyak ka na, tutulog ka na. Anong estado ng soul mo? Masaya ka ba talaga? Natanong mo na ba sa sarili mo, masaya ka na ba? Masaya ka ba talaga? O sumaya ka lang dahil sa mga pangyayari? Or dahil inaliw mo lang yung sarili mo? Paano mangyayari yan, Ate Rems? How can you be joyful when in reality, you have all the reasons in the world to be sad? Ano? Diba? Lahat ng nangyayari sa buhay ko, mali. Diba? Lahat na lang ng ginawa ko, mali. Wala na akong ginawang tama. Paano ako magiging joyful, Ate Rems? Parang imposible naman yung hinihingi mo sa akin. Ano yun? Pag hindi okay yung pangyayari, masaya pa rin ako? How? Di karabaw. Ang sagot dyan, it's supernatural. In the natural, imposible. Wala talagang taong may kayang gumawa nun. Diba? Siyempre, tayo, nagre-respond tayo sa kung anong nangyayari sa atin. Pero may promise ang Bible. Diba? Kaya daw natin yung gawin once na empower tayo ng Holy Spirit. Diba? How de Carabao. So, meron ako ikikwento sa inyo na isang tao na nagawa ito. Naging joyful siya sa kabila ng lahat ng masamang nangyari sa buhay niya. Kilala niyo ba si Paul? Kilala niyo yan? Kilala niyo siya? si Paul, ayan. Yung kapitbahay namin yan eh. Si Paul
ay isang apostle of Jesus Christ. No? Dito sa eksena na to, si Paul ay nakakulong. Okay? Pero, take note, habang nakakulong siya, naisulat niya ang pinaka-joyful na book sa buong Bible. Kailan niya yun sinulat? Habang nasa loob siya ng kulungan. Ha? Paano yun? Ma'am, ang hirap, di ba? Paano nangyaring masaya siya? Joyful siya sa loob ng kulungan? Ano ba ginagawa ng mga taong nakakulong? Di ba? Ayan, nakaganyan, nakagapos, pinaparusahan, di ba? Nakapanood na ba kayo ng mga prison movies, di ba? Talagang may patayan. Dapat daw pag natutulog ka doon, isang kalahati lang na mata mo. Diba? Isang mata mo lang yung nakapikit. Kasi nga, pwede ka daw, patayan na hindi mo nalalaman. Sobrang delikado at hostile ng environment sa kulungan. Pero, etong si Paul, nagsulat pa. Diba? Alam mo kinausap niya dyan? Yung kanyang mga brethren. Anong sabi ni Paul? Sabi niya dyan, sa Philippians 4 verse 4. Ito yung most joyful book in the Bible. Sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Wow. Parang sinabi niya, huy, magpakasaya kayo, magpakagalak kayong lahat, di ba? Sasabihin ko ulit, pasensya na ha, medyo makulit ako ha. Sasabihin ko ulit, sige, magalak kayong lahat. Sabi siguro ng mga nakabasa ng sulat na, ano ka ba, Paul? Ayusin mo na lang muna yung sarili mo. Bakit mo ina-encourage pa kami? Diba? Pero ang sabi niya kasi, rejoice. Where? Rejoice where? Rejoice in your partner. Rejoice in your possessions, mga pagmamay-ari mo. Ano sabi? Rejoice in your well-being dahil ang ganda ko, rejoice. Ganon? Ganon ba yun? Anong sabi dyan? Rejoice in the Lord. What? What? That's the secret. Rejoice in the Lord. Para daw maranasan mo itong supernatural joy na ito, kailangan mong tingnan si Lord. Sabi sa Philippians 4:13, isa to sa mga pinakasikat na verses sa Bible dahil very encouraging. Sabay-sabay nating basahin. I can do everything through Him who gives me strength. Wow. Sino yan? Sino yung Him na yan? Tingnan nga natin. Him is Jesus. Sinong nagbibigay ng kalakasan sa atin? Jesus. So kung malungkot tayo at di natin kayang sumaya, sino magbibigay ng tunay na galak na yon? Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang tunay na source ng lakas natin. May mga pagkakataon na hindi na natin kaya ang buhay. Feeling natin, napakahina natin, napaka-vulnerable natin sa mga sitwasyon na binabato sa atin ng buhay. Sabi niya, yes, hindi mo kaya yan, pero kaya ko. Akong bahala sa'yo. Diba? Gusto ni Jesus na may joy ka sa heart mo. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Gusto. Isa pa. Okay. 1, 2, 3, go. Gustong-gusto niya na lagi tayong may galak sa puso natin. Bakit? This is God's will for you. Kung akala ninyo, galit ang Diyos sa inyo dahil sa mga nagagawa ninyong kasalanan, that's a lie. Kung akala ninyo, pinaparusahan kayo ng Diyos, that's a lie. Ang gusto niya, meron kang joy sa puso mo. Ito nga ang ginawa niya, no? Nung
malapit na siyang ipako sa krus. Dahil Semana Santa niya. Napapanood niyo ba yung mga ganong movies, Jesus Christ movies? Nung malapit na siyang ipako sa krus, napaka-tensyonado ng mga pangyayari. Diba? Sino yung nag-betray sa kanya? Si Judas. Diba? Habang binebetray siya nung kaibigan niya. Tandaan niyo yan, ha? Kaibigan niyang si Judas. Habang malapit na siyang hulihin, ito pa ang sinabi niya. Dahil naiisip kanya. Naiisip niya ako. Naiisip niya tayo. Ang sabi niya, "These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." Isipin mo, paparusahan na lang siya. Ang naiisip niya pa, ikaw. Bakit? Ang gusto niya dyan, no? So that your joy might be full. Ayaw niya ng half lang. Diba? Gusto niya, meron kang full joy sa buhay mo. Wow, di ba? Napakagandang balita niyan. At ang joy dyan ay galing sa Greek word na kara. Di ba? Naalala nyo? Sinabi ko sa inyo no, na ang New Testament Bible ay isinulat sa Greek. Greek. Yan. Sinulat sa Greek. So ang original na New Testament Bible ay nasa language na Greek. No? Etong Greek word na to ay kara. Joy, kara. At yung kara ay galing sa charis na ang ibig sabihin ay grace. Ano ibig sabihin ng grace? Grace is undeserved favor. Kahit na may mali kang nagawa, kahit na ayaw mo sa Diyos, kahit na makasalanan ka, mahal ka pa rin niya. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Kahit hindi mo deserve na pagpalain ka ng Diyos, pilit ka pa rin niyang minamahal. Dahil yon ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya naman, kung pakiramdam mo, wala nang may pake sa'yo. Yan. We rejoice because of God's grace in our lives. Sabihin nga natin, okay. So kung pakiramdam mo, wala nang may pake sa'yo, tingnan natin tong illustration na to. Kaya daw tayo nade-depress. Sabi, ito daw generation na to ay snowflake generation. Totoo ba yun? Konting bagay lang, magtatampo na kayo agad. Konting bagay lang, mag-quit na daw agad. Totoo ba yun? So sobrang na-raise daw kayo as super sensitive. Pero naniniwala ako na kaya nyo yung i-overcome. At hindi kayo yun. Diba? Hindi yun yung magiging identity ninyo. Dahil kapag nasa inyo si Jesus, kakayanin nyo ang lahat. So kung pakiramdam mo, wala nang may paki sa'yo, lagi nyong tatandaan na si Jesus ay lagi lang nandyan para sa inyo. Every time. Kaya naman, gusto kong iwan sa inyo to ngayon, na if ever man, meron kayong pinagdadaanan, huwag niyong tingnan yung sarili ninyo. Huwag niyong tingnan yung kakayanan ninyo. Ang tingnan natin, si Jesus na nasa atin. Sabi dito sa Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame. Para sa'yo, tiniis ni Jesus lahat ng sakit. Para sa'yo, tiniis niya na mamatay, mapahiya doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Habang ginagawa niya yun, iniisip ka niya, para sa anak ko to.
para sa'yo to. Matapos lang ang lahat ng to, magkakaroon sila ng fullness of joy sa puso nila. Ikaw ang nasa isip niya habang nararanasan niya yung paghihirap na yun. Dahil gusto niyang magkaroon ka ng fullness of joy. Tandaan niyo yan. So, gusto kong namnamin ninyo yung sakripisyong ginawa ni Jesus sa cross para sa inyo. Namnamin ninyo na habang ginagawa niya yung sakripisyo na yun, ikaw ang naiisip niya. Sinasabi niya, para sa iyo to. Para sa iyo to, anak. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoong Hesus? Nakita niyo yung pagtitiis, paghihirap na naranasan niya doon sa cross. Habang nangyayari yon, alam mo ba kung sinong naiisip niya? Ikaw. Sabi niya, kaya kong tiisin lahat ng to para lang sa'yo. Ganito kita kamahal. May nagmahal na ba sa inyo ng ganyan? Wala. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan dito sa mundo. Maraming bagay ang pwedeng mag-aliw sa'yo, pero yung tunay na ligaya, tunay na saya, sa Kanya lang natin makukuha. Kaya ngayon, iniimbitahan ko kayong lahat na tanggapin siya sa puso ninyo. Kung gusto nyong maranasan yung tunay na kaligayahan na yun, papasukin niyo siya sa puso ninyo ngayon. Kumakatok siya at nagsasabing, eto ako, tanggapin mo ko at hayaan mo baguhin ko ang buhay mo. Hayaan mong mahalin kita. Sige, pikit natin ang mga mata natin. Sabayan niyo ako sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa sakripisyong ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Yung kaparusahan na dapat sa akin, kayo po ang nagdala. Kaya naman, ngayong araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Punuin niyo po ng pagmamahal ang puso ko. Naniniwala po ko ngayon na ako ay ligtas na. Ikaw ay sa akin at ako ay sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, gusto ko kayong ipanalangin. Tayo tayong lahat. Hawakan ninyo yung isa't isa. Let's pray. Leaders. Heavenly Father God, nakita niyo po ang mga kabataan na ito na nandito ngayon. Tinanggap po kayo sa kanila pong mga buhay. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa bawat isa na nandito ngayon. Hindi po aksidente na narinig nila ang mensahe ng biyaya ninyo sa kanila pong mga buhay. Naniniwala po kami na may maganda po kayong plano sa mga buhay nila.
Kaya naman, patuloy na punuin niyo po ng pag-ibig at kaligayahan ang mga puso nila. Yung kaligayahan na hindi nakabase sa mga pangyayari sa buhay nila. Magkaroon sila ng inner peace and inner joy na kahit anumang mangyari, meron silang supernatural na saya sa buhay nila. Dahil kasama nila kayo. Alam nila na may tunay na nagmamahal sa kanila. Salamat po. Kayo lamang po ang mapapurihan sa kanila po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Thank you, Jesus. Okay, sabay-sabay nating basahin ang ating beloved thought for today. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Because of Jesus, I can always be joyful. Sa panganamnamin natin. 1, 2, 3, go! I can always be joyful. Palapakan natin, Jesus. Thank you for tuning in. This is Soul Lead Podcast. Ano to? Leading you closer to your Creator.